Paano ka magiging masaya sa isang hindi perpektong mundo? Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Nabubuhay tayo sa isang hindi perpektong mundo. May mga sakunang pangkalikasan, pagkasira ng katawan at kamatayan. May emosyonal na sakit at pagkadismaya. May paghihiwalay at alitan sa mga relasyon at may espiritual na kawalan ng kasiyahan at kadiliman. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit parang laganap ang kawalan ng pag-asa sa mundo natin. Ako rin naman, mawawalan ng pag-asa kung iisipin kong dito na nagtatapos ang lahat. Pero hindi. May magandang balita. Paano ka magiging masaya sa mundong puno ng sakit, paghihirap at kalungkutan? Paano ka magiging masaya kung personal mong nararanasan ang epekto ng sirang katawan, sirang relasyon at sirang pag-asa? Gawin mo ang ginawa ni Jeremiah. Si Jeremiah ay isang propeta na dumaan sa matinding paghihirap at pagkadismaya. Isinulat niya ang aklat ng panaghoy o yung Lamentations, kung saan ibinahagi niya ang kanyang patotoo. I cannot find peace or remember happiness. Thinking of my troubles and my lonely wandering makes me miserable. That's all I ever think about, and I am depressed. Then I remember something that fills me with hope. The Lord's kindness never fails. If He had not been merciful, we would have been destroyed. The Lord can always be trusted to show mercy each morning. Deep in my heart, I say, the Lord is all I need. I can depend on Him. The Lord is kind to everyone who trusts and obeys Him. Lamentations 3 verse 17 at verses 19 to 25 ng Contemporary English Version. Ang susi sa kaligayahan sa isang sira, magulo at wasak na mundo ay ito. Ang Panginoon lang ang kailangan mo. The Lord is all you need. Huwag mong ilagay ang tiwala mo sa tao dahil maari ka nilang biguin. Huwag mong ilagay ang tiwala mo sa sitwasyon dahil maaring magbago at magdulot ng pagkadismaya. Huwag mong ilagay ang tiwala mo sa mga bagay sa mundong ito dahil hindi ito magtatagal. Sa halip, ilagay mo ang tiwala mo sa Diyos. Alalahanin mo ang Kanyang mga pangako sa Kanyang salita at ang Kanyang katapatan sa buhay mo noon. Sa ganitong paraan, matututo kang magtiwala sa Kanyang hindi nagbabagong kabutihan para sa hinaharap mo. Masusunod mo siya ng may kagalakan at masasabi mo ng may confidence, the Lord is all I need. I can depend on Him. Think about this, my friend. What does Jeremiah's testimony teach you about how you can pray to the Lord when you are suffering? Ano ang itinuturo ng patotoo ni Jeremiah tungkol sa kung paano ka manalangin? Paano manalangin sa Panginoon kapag ikaw ay naghihirap? Pag-isipan mo yun. Pangalawa, why is it important to learn to trust that God is all you need, even when you're not going through a hard time? Bakit mahalagang matutunan magtiwala na ang Diyos lang ang sapat kahit na wala kang
pinagdadaan ng matinding problema. Just think about that. At panghuli, think about this. How has God been faithful to you in the past? Paano naging tapat ang Diyos sa buhay mo noon? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At sa araw na ito, piliin nating magtiwala sa Diyos na may hawak ng lahat.